Kamusta po kayo? Magandang gabi po sa ating lahat at muli po tayong magbabahagi ng video. So itong video muna na papakinggan natin ay isang vlogger to eh. So nagpapahayag siya rito tungkol pa rin sa pagkakahuli kay dating Pangulong Duterte at meron siya ditong ibinabahagi kung ano ang mga nilabag ng mga kapulisan sa pag-aresto sa ating dating Pangulo. At pakinggan natin ito si Miss Ruganda Sasot. Yung competent judicial authority, i-assess niya in accordance sa batas ng Pilipinas na one, na ang warrant ay nag-a-apply kay Duterte. Two, na ang persons in Duterte ay inaresto in accordance with the proper process. At ikatlo, na ang karapatan ni Duterte ay nirespeto. At habang nandoon sa harapan ng competent judicial authority si Duterte, pwede siyang mag-request sa harapan ng competent judicial authority ng interim release, pending surrender. Hindi nyo nga siya dinala sa harapan ng competent judicial authority. Doon pa lang mali na kayo. So, merong procedural flaw. Kayong mga lawyer, kung ang accused, kayong mga lawyer, mga dean, kung may procedural flaw sa pagkaka-aresto, kung ang karapatan ng inaaresto ay hindi narespeto sa kahit anumang proceedings, anong mangyayari sa kaso? If things are fair, yung mga lawyer dyan at din, anong mangyayari? If things are fair, kung ang rules mismo ng ICC ay hindi sinunod, di ba, malinaw dyan, dapat dadalhin mo sa harapan ng competent judicial authority si Duterte. Article 59.2. Kayo, nakita na panood nyo lahat. Saan dinala si Duterte? Dinala ba siya sa harapan ng, dinala mo ba, Torres, sa harapan ng competent judicial authority si Duterte pagka-aresto mo? Sige nga, sasampa mo ako live, tanga ka, Torres. This will be your end. You violated a procedure. Katampakan ka ng kaso dyan. Hindi mo din na hinarap sa competent judicial authority. Malinaw ordinary meaning ng law. Ordinary meaning ng language lang tayo dahil malinaw ang batas. Ang sabi ng batas, pagka-aresto mo, Torres, brought promptly. Ang sabi pa, brought promptly. Ibig sabihin, pagka-aresto mo, hindi ka na pwede mo pabanjing-banjing, Torres. Dapat dadalhin mo na kagad si Duterte sa harapan ng competent judicial authority. Ginawa mo ba, General Torres? Kayong mga pulis na nakikinig dito, malinaw ang batas, basahin ninyo. Siguro, marunong naman kayo magbasa, kayong mga pulis na nakikinig dito, mga sundalo. Anong sabi ng batas? Pagka-aresto, the person arrested shall be brought promptly before competent judicial authority ng custodial state. Sinong custodial state? Pilipinas. Sinong competent judicial authority ng Pilipinas? Sino? Mga sundalo na loyal sa Constitution. Anong sinasabi ng Constitution kung nasa ng judicial power ng Pilipinas? Supreme Nasa Court. Villamor Air Base ba? Kaya nga, di ba, loyal pa kayo sa Constitution? Ano sa ito yung batas? Ay, batas ng arrest proceedings ng ICC. Yung inaresto ninyo, dadalhin mo dapat sa harapan ng competent judicial authority ng Pilipinas. Ginawa nyo? Hindi nyo ginawa. Anong Villamor Air Base? Nasaan ang judicial authority ng Pilipinas according to the Constitution na dapat loyal kayong mga sundalo at police? Nasa judiciary. Nasa ng venue ng judiciary? Nasa Villamor Air Base? Wala. So hindi na kayo loyal sa Constitution. Tama? Malinaw na paghahayag ni Rugando Sasot. Isang vlogger ito alam ko eh. Pero sa totoo lang may point siya dito sa sinasabi niya na ito. Kasi yun ang yung arrest proceeding in the custodial state ng ICC. At yun ay parang nilabag na ito ng ating otoridad o yung mga taong humuli sa dating Pangulo at
maraming haka-haka tayong narinig at lumabas nga maraming lawyer na lumalabas ngayon. Halos lahat parang lawyer na eh. Kasi kanya-kanyang opinion, kanya-kanyang pahayag ng mga komento na talagang minsan sumusobra na yung may dagdag may dagdag na yung ibang mga komento. At talagang makikita mo kung ang mga taong nagpapahayag nito, kung malalaman mo sa kanilang mga salita kung kanino sila pumapabor. Malalaman mo kung nasa panig sila ng administration o nasa panig sila ng dating Pangulo. At tayo naman ay binabahagi pa rin natin kung ano ang mga ibinabahagi rin ng mga iba pang mga taong talagang may alam sa mga rules o batas na kanilang ina-apply dito sa pagkakahuli nito ni dating Pangulong Duterte. So meron ako ditong babasahin sa inyo na isang column ito sa Facebook yata ito na kung saan ay ibinahagi dito sa Facebook page na ito. At babasahin natin itong kanyang ibinahagi dito. Kasi nga ito, tingnan nyo naman kung gaano ka-cool si dating Pangulo sa pagkakahuli sa kanya. Sumusunod lang siya sa lahat ng mga ginagawa sa kanya o ano mga order na ginagawa ng mga otoridad sa kanya. Sinusunod niya. At ito, naisip ko, si dating Pangulong Duterte, napaka-wise nito, napaka-galing nito. At alam natin na isa siyang lawyer. At ngayon, nakikita natin na hindi man lang siya gumagawa ng hakbang kung paano niya dipinsahan ang kanyang sarili. At talagang sunod lang siya ng sunod kung ano ang nais ng authority sa kanya o ng mga humuli sa kanya. So itong article na ito na ating babasahin dito sa isang Facebook page ay patungkol ito sa pagkakahuli sa kanya. At ito babasahin natin mula sa simula hanggang sa dulo ng nagsulat nito, yung nakasulat dito. So yun, umpisahan natin dito sa kanyang pinaka-entry. Mas read, isang patibong ni Duterte ang kanyang pagsama sa Netherlands at nahulog ang PNP at Marcos administration. Parang question no? So ngayon sa ibaba nito, ituloy natin. Hindi lingid sa kalaman ng marami na matagal nang matalas ang pananaw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte pagdating sa larangan ng politika at estratehiya. At sa nangyayari kahapon kung saan siya ay agad gustong dalhin sa Netherlands nang hindi dumaan sa tamang proseso. Tila malinaw na nagtagumpay siya sa isang napakaingat na bitag laban sa kasalukuyang administrasyon at sa Philippine National Police. Ang paglabag sa Rome Statute at ang Poisonous Tree, isa sa pinakahalagang aspeto ng batas sa International Criminal Court o ang ICC. Isa rito ay ang pagsunod sa Article 59 Article 59.3 ng Rome Statute na nagsasaad na ang sinumang inaresto ay may karapatan munang dumaan sa korte ng kanilang sariling bansa. Yun yung yung pinapaliwanag kanina sa video yung kay Miss Sasot. Sa korte ng kanilang sariling bansa para sa interim release o pansamantalang paglaya habang inaayos ang proseso ng pagsuko. Ang competent authority sa kasong ito ay ang hukuman o ang Supreme Court ng Pilipinas at ang custodial state ay ang Pilipinas din. Ngunit ano ang nangyari? Isinakay sa isang eroplano si Duterte papunta sa Netherlands nang hindi man lang dumaan sa tamang proseso. Ito ay isang malinaw na paglabag sa batas ng ICC mismo. Ibig sabihin na anumang kasunod na hakbang mula sa paglilitis hanggang sa anumang hatol ay may tuturing na fruits o poisonous tree. Sa madaling salita, kung ang mismong pagkakaresto ay may depekto, lahat ng ebidensyang susunod ay maaring ibasura.
Malinaw ba ito na ito isang pakana ni Duterte? Bakit hinayaan niyang mangyari ito? Maraming nagtatanong bakit hindi lumaban si Duterte. Yun yan, ano ko kanina is, bakit tila tanggap niya ang nangyari? Ang sagot ay makikita sa mismong mga salitang kanyang binitawan. Basahin natin yung mga salitang kanyang binitawan. Naintindihan ko mga yan dahil trabaho nila ito. This is why it has come to the end. To an end. Isang payag na puno ng kahulugan, di ba? Ipinakita nito na alam niyang darating ito at hinayaan niya itong mangyari. Hindi dahil wala siyang magawa, kundi dahil gusto niyang ilagay sa alanganin ang PNP at ang ICC at ang Administrasyong Marcos. Grabe, no? Kung totoo ito, talagang malilintikan talaga sila. At kawawa dito yung mga taong. Kaya nga, mayroon akong naunang video na ginawa kahapon. Nabanggit ko na rin ito eh. Na mananagot ang mga umaresto o mga involved sa pagkakaaresto ng dating Pangulo. Ang minsay ay malinaw, ang PNP at ang gobyerno mismo ang lumabag sa due process, hindi siya. Sa ganitong paraan, hindi lang niya napakita ang kahinaan ng kasalukuyang administrasyon, kundi inilagay rin niya sa peligro ang mismong kaso laban sa kanya. Paano nga ba nahulog ang Marcos admin at PNP sa bitag? Ito may ilang tatlo ito na paglilinaw. Una, pagsunod ng PNP ng walang due process sa halip na siguraduhin dumaan sa korte ng Pilipinas. Agad nilang isinuko si Duterte sa ICC, isang hakbang na labag sa batas ng kanilang sinusunod. Pangalawa, pagkawalang kibo ng administrasyon sa halip na ipagtanggol ang soberanya ng bansa at igiit ang tamang proseso. Tila hinayaan lang ng gobyerno na mangyari ito at na nagpakita ng kanilang kahinaan sa pandaigdigang entablado. O, di ba? Diyan mo makikita kung gaano yung administrasyon ngayon, kung paano niya i-handle ang pagiging isang leader. Pangatlo, pagtibay ng argumento na may bias ang ICC dahil sa hayagang paglabag sa Article 59.3. Lumakas ang argumento na ang ICC ay hindi patas at ginagamit lamang laban sa mga pinunong hindi kaalyado ng kanluran. Ano ang posibleng mangyari ngayon? Yun ang tanong dito. Ito. Meron ditong tatlo ring parang sagot dun sa mga question na yon. So itong una, UN Security Council intervention. Ang mga bansang tulad ng Russia at China ay maaaring kumilos upang suspindihin ang ICC proceedings laban kay Duterte gamit ang paglabag sa Article 59.3 bilang matibay na batayan. Pangalawa, pagkawatak ng kredibilidad ng ICC kung ipagpipilitan ng ICC ang kaso laban kay Duterte. Maaring tuluyan itong mawala ng kredibilidad, lalo na kung mapatunayan na ito ay naging isang kasangkapan lamang ng politika. Pangatlo, kawalan ng legal na basihan sa kaso dahil sa fruits of poisonous tree doctrine, posibleng may basura ang kaso laban kay Duterte na magbibigay sa kanya ng isang makasaysayang panalo kahit pa nasa Netherlands na siya. Isang matagumpay na estratehiya ito ng dating Pangulo. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na si Duterte ay talunan sa sitwasyong ito. O, di ba? Karaniwan sa atin ganun ang tingin parang talunan Kanina nga, mga naririnig kong mga komentos dyan sa labas. Siyempre, minsan may umpok-umpukan, makakarinig ka ng mga salitang talagang ang pananalita nila ay talagang yung parang talagang durug na durug talaga ang dating Pangulo at siyempre may mga side comments lagi ang mga yan tungkol sa mga negatibo laban kay Duterte. Lalo ngayon na nahuli siya. So, pero dito, kung ating pagbabasihan itong binabasa natin ay talagang may nasa tamang posisyon ng dating Pangulo at matindi itong kanyang mga plano kung talagang sinakyan nga niya itong mga humuli sa kanya at
kapag nangyari itong batas na ito, o umiral talaga ito, ay talagang malilintikan yung lahat ng involved talaga rito sa pagkakahuli sa kanya. So ituloy natin yung pagbasa. Sa unang tingin, maaaring isipin ng iba na si Duterte ay talunan sa sitwasyong ito. Pero sa mas malalim na pagsusuri, lumalabas na siya ang tunay na nagwagi. Hinayaan niyang mahulog ang PNP at ang Marcos administration sa isang bitag na sila mismo ang lumapastangan sa batas. Isang hakbang na maaaring magresulta sa pagbagsak ng mismong kaso laban sa kanya. Kung sakaling ito ang maging dahilan ng pagbagsak ng kredibilidad ng ICC, masasabi nating nagtagumpay si Duterte sa pinakamalaking laban ng kanyang buhay, hindi sa pamamagitan ng dahas, kundi sa pamamagitan ng isang maingat at matalinong estratehiya. Grabe, no? Grabe talaga ito. Good luck. Ngayon, basahin natin yung huli ritong isinulat ng nagbahagi nito. Good luck, Mr. President Bongbong Marcos and PNP Torre. Grabe, ano? So, yun. Sana ay nagustuhan ninyo itong ibinahagi natin. At kung nagustuhan mo ito, paki-like at share na rin. At kung nais mong magpahayag din ng iyong opinion, komento, reaksyon, i-comment lang dito mismo sa video na ito, sa comment section. Hanggang sa muli, marami pong salamat. Mabuhay po yan. God bless po sa ating lahat.